Hi guys! What's up? What's up? Dito na naman po ako. Itong vlog na to ay very impromptu. Kasi isip ko lang yun. Actually, kanina lang lunchtime habang naglalakad. So, ang question ngayon is, how do you deal with your pain? Nag-ugat yan dahil dito, oh. This one. Ipit ako sa isang van. Madali na pumasok sa loob ng van. Nagmadali ako na pumasok sa isang van, sa gitna ng van. So, si ate girl, bigla niyang sinarado yung pinto, nandun pa yung daliri ko, naipit siya. So, kala ko nga na ano na siya, nabali na siya. Pero, buhay pa naman. Yun nga lang, masakit lang. Lika. Ay, Ash, how do you deal with pain? Any kind of pain. Yung akin naipit oh. Ang sakit niyan. Have you experienced pain before? Ignore. Ay, very strong siya. Thank you, Ash. Busy. Happy weekend! Mag-bye ka. Ano Ayan, ignore daw. Ako kasi, alam nyo, nung nasaktan ako dito, sobrang sakit kasi talaga. Kaya nasigawan ko yung babae. Sorry po. Siyempre, sobrang sakit talaga na napasigaw ako sa kanya. Di man lang daw ba nag-sorry yung nakagawa. Hindi naman siya aware. Hindi siya aware na may naipit siyang kamay or daliri. For me, hindi naman niya din kasalanan. Kasalanan ko din yun. Hindi talaga natin alam kung kailan darating yung mga ganon. Nakaganyan siya talaga buong araw kasi ang sakit, sobrang sakit. So type ako nakaganyan, no? Nakaganyan. Hindi ko siya mabend kasi sobrang namamaga siya. Tapos nag-absent ako kinabukasan ko, parang hindi maganda to. So kailangan ko munang wag umalis ang bahay, pahinga muna ito kasi hindi rin ako iisipin ko rin to kapag papasok pa ako sa office. Yung a day after that, pumasok na ako. I just let it heal by itself. Wala naman akong nilagay. May mga naging pains pa ako in the past. Medyo madami. Number 1 dun yung love life. Love life. Siyempre, nasaktan din tayo ng maraming beses noon dahil siyempre, nagmamahal. Niloko niya ako. May nakakita ng mga ginawa niyang paluloko. So, doon ako, bata pa ako. So, sabi ko, kasi laking probinsya ako, sabi ko, I'm not used to this kind of situation na nasasaktan and na nasisira yung trust na meron palang ganon sa isang relationship na doon namulat yung isip ko na, ay, may mga tao pala na nag-cheat. So, ang sakit sa akin na ako yung nag-victim ng cheating. Ang kinailangan ko lang noon mga kaibigan na totoong makikinig sa akin and magko-comfort sa akin. Then, I just went on sa buhay ko. So, may mga trust issues na talaga na naiplant sa akin. Ngayon, sa edad ko ngayon, how would I cope up with pain? So, number 1 is to accept that you are feeling that kind of pain. So, nasasaktan ako, malungkot ako kasi nasasaktan ako, may nagawang mali yung tao sa akin. So, yun, nina-accept ko sa sarili ko na ako ay nasasaktan. And then, number 2, love lang. As in, continue to love lang. So, how do you deal or cope up with your pain? Umiiyak lang ako. As in, iyak. Tapos, magsasalamin ako. Doon ko na marirealize na ang pangit ko na. So, ayoko nang umiyak. Ayoko nang isipin yung pain. Move on ka na agad. Yes. Nakakapangit. Nakakapangit. Isipin yung problema. Kasi problema na nga siya isipin mo. Diba? We don't stress ourselves so much. Huwag kang matawa kasi totoo nga. Oo nga. Natutuwa ako sa'yo kasi nasa personality. Kaya ka ba nagbubulong na? A few moments later. Pangit ka umiyak. Pangit umiyak. Self-care ka talaga. Self-care. Self-love. Thank you, Judy. Ang galing, no? Self-love si Judy. So, ako din naman minsan, ganun. Pag pagod, ayun, kailangan ko lang iiyak din talaga. Tapos, pag pagod na,
ano namang gagawin anong mangyayari kung iyak lang ako dito? So, ikat mo yung pag-iiyak, ubusin mo yung luha mo. Inubos ko yung luha ko, lahat. Tapos, pagka na-vacate na yung emotions, ayun na, okay na ulit. Punta ka na ulit na gawin yung mga trabaho mo. Siyempre, kailangan magtrabaho para sa kinabukasan at para sa ikakain mo. Ganyan, sa mga needs. Improve yourself pagdating sa career, sa mga skills na kailangang i-develop. Love myself more to become a little more selfish. For me to be able to love, so I need to be selfish first. Love myself first. Ang goal mo kasi is to be a better person, a better heart. As in, maging mabait ka lang, mabuting tao. Yun yung pinaka-goal natin eh. And yung hindi tumigil na magmahal sa mga tao na gusto din tayong mahalin. Especially sa mga kapamilya natin and sa mga kaibigan. Yung maging authentic lang yung feelings natin sa kanila. And they would feel it. And they would know that you are true to yourself, to your own emotions. Pero when I realized na hindi pala dapat lahat nakibagayan, just be true to yourself. So, since then, at least if the person knows that I don't like you, it means I don't like you. And control lang din kasi baka mas maging worse pa yung situation. Yung wisdom ba? Karoon ng wisdom sa lahat ng mga bagay. How do you deal with your pain? What are you becoming while dealing with your pain? So, maraming salamat. Muli! Please like and subscribe to my channel.